Hello mga bibilab! Ngayon, may papuntahan kami. Kung makita nyo po yung auto, punong-puno ng mga gamit. Kasi, Wohin? Farenver, baby? Italian. Oh, pupunta kami ng Italy. With auto lang, sobrang layo. Tapos si Ronnie, natutulog pa kasi maaga ko siya ginising. Kaya mamaya, joke lang, hindi kami Italian, hindi ko kaya magsinungaling. Magka-camping kami 3 days kasi, kaya medyo madami kaming gamit na dinala. Kasi medyo malamig pa. Malamig na. Or ano ba, kasi summer pa naman. Kaso sobrang init, ay lamig na dito sa Germany, hindi namin alam. Parang ang aga ng autumn season. Kaya ayon, papunta na tayo doon kung saan kami magka-camping. Sana lang hindi kami maligaw at pag naligaw pa man din, sobrang mainit ang ulo namin pareho. It's been so spade siya isa. Nicht so lange vorbereiten. Ayan, nandito na tayo. Hananap lang namin kung saan kaming area. Ang ganda dito. So, dann kommen wir an eine Kreuzung und dann müssen wir rein. Ayun, mga bibilabs, nandito na kami. Pero kami ang pinakauna. Kaya mag-aantay pa kami ng 4 na oras. Kasi alas 4 ngayon, alas 12 pa lang, tapos 12 daw dadating yung mga kasama. Itong asawa ko, sinabihan ko siya na you're very excited to go here. Tapos magugutom tayo, hindi tayo makapag-grillan kasi nga meron pang mga guidelines na dapat namin malaman. Baka biglang mag-grill ako, tapos bawal pala. Ang dami dito, yun ang hirap dito sa Germany. Kailangan susunod ka talaga kung ano yung law nila. Yan, meron kaming lake. Pero, iwan ko kung makakaligo sila dahil malamig. Kahit nga, wala kasing araw eh. Wala namang hangin din, pero malamig siya konti. Haggard na haggard ako kasi itong asawa ko naman, hindi. Buti nakapagkilay pa ako eh, kasi nagilamos ako eh. Sabi ko, hindi nga ako makakaalis na hindi ako maglagay ng kilay kasi nga, wala nga talaga akong kilay. Gusto ko may kulay. Ayan. Dito kami, mamaya, dito kami matulog ng 3 araw. Yung asawa ko kasi, very adventurous. Adventurous ba tawag nun? Yung gusto niya yung mga ganito, camping-camping. Gusto niya maraming activities. Yung halimbawa, ayaw niya magtambay sa bahay. Gusto niya maglaging long drive. Ay, Diyos ko, alam mo, 2 hours kami nag-long drive para puntahan lang tong lugar na to. Dito kami mag-camping. Ito kasing camping nila, kabatch nila itong mga kasama niya nung nag-aral pa sila sa university. Puro sila engineer. So, every year, magkikita sila. Tapos, magka-camping. Kaya ganun. Parang naging ano na nila ba? Naging tribo ba tawag niyan? Yung parang lagi nilang ginagawa every year. Kasi yan. So, yung asawa ko andoon. Ayun, malayo. Hinahanap niya yung magandang pwesto kung saan kami makapaggawa nung silt. Ano bang silt niya? Nakalimutan ko. Tent namin. So, kung makikita nyo yung mga previous na na mga vlog, malaki yung tent namin noon. Ngayon, bumili ang asawa ko ng bago kasi ayaw ko stress ako pag ginagawa, pagka pinatayo na namin yun kasi sobrang laki. Tapos kailangan pa mga ilang minuto, 30 minutes yata, matatapos namin yun. Kaya ito, madali lang daw to. Kaya sabi ko, gusto ko mag-enjoy sa camping, hindi yung na-stress ako, pero yung buhok ko. Hindi kasi ako naligo na ilang araw. Kaya hindi siya dry, maraming oil, yan. So, mamaya ulit mga baby labs. Yung asawa ko. Nakita yung bra ko.
Ayun, nagutom kasi kami kaya lumabas muna kami doon sa lake at naghanap kami ng makakainan. Kaso hindi kami swerte at ito ay close ang restaurant na to kaya maghanap pa kami ng kakainan. The next day, Ito mga baby loves ang sinit up nung kasama niya kagabi na nag-fishing sila. Ito yung nag-bonfire kami kagabi. Kaya ayun, ang kalat namin kagabi, hindi na ako nakapag-video dahil ang dilim-dilim, wala namang ilaw. Yun lang bonfire ang ilaw namin. Ayan, ang daming steak na sobra kagabi, hindi naubos namin. Pumasok ako dito sa auto mga baby loves kasi medyo malamig talaga. Ang makapal kong jacket, naka-pullover lang ako lumabas eh. Nasa loob ng tent namin, hindi naman ako makakapasok kasi nandun na si Jens. Ayaw ko ma-istorbo yun kasi kapapasok lang din niya sa tent na to para matulog mag-alas 6 na, 5:30 na yata siya pumasok. Kaya dito na lang ako sa loob ng kotse. Medyo maraming din naman pero okay kayo sa labas. Kaya yun ako, higa-higa muna ako dito sa ay nako. Si Ronnie nandoon katabi ng papsi niya. Kaya dito na ako magiga-iga. Gusto ko sanang mag-live kaso nagtitipid ako sa battery ko. 41% na lang hanggang bukas kami. 3 araw kasi kami dito 3 araw, 2 nights lang. Kumatikati na nga yung lalamunan ko sa sobrang lamig. Yan. Once a year kasi namin ginagawa tong ganito Kasama namin yung mga friend ng asawa ko. Yung mga kabatch niya nung sa university sila, yung mga engineer. Puro mga single to Kaso, tinanong ko noon pa man kung kailangan nila ng asawa. Hindi na satisfied nila sa buhay nila mag-isa. Okay. Kaya yun. Ito mga baby loves ang ginawa namin 10 kagabi. At hindi na ako nakapag-video dahil madilim nga Ito lumabas na pala si Ronnie. Akala ko tulog pa kaya ayan, pupuntahan ko siya at gugulatin. Pero tingnan natin kung magugulat ba siya. Ayan, dahan-dahan akong pumunta dyan sa kanya. Pero ewan ko kung anong ginagawa niya dahil gusto niya rin mag-fishing. Kagabi pa na-fishing yan Hindi naman sila nakakakuha. Puro kung ano lang. Ayan. Talagang gusto ko siyang kugulatin. Pero yan, nagko-concentrate siya sa tingin dun sa fish. Parang may fish siyang nakitang patay na yan Ayan. Kaya nagtatago ako dyan sa likod niya kasi gusto ko nga siyang gugulatin. Pero hindi ko naman ata ito magugulat dahil feeling ko alam niya na nasa likod ako. Nagkukunwari lang na kasi hindi siya lumilingon Ayan, hindi ako makapagsalita kaya voice over. Uy, ulan na 3 hours later. Yan, nandito ako sa loob. Parang ang dilim pa rin. Yan Yan. Sobrang laki pala. Akala ko. Tingnan mo, may laki pa kaming lagay ng mga dito. Akala ko bumili siya ng bago para maliit lang. Kasi maliit lang talaga ang pagkatupi. Nung nabuklad namin, Diyos ko. Ang laki. Ayan. Mas malaki pa ito sa luma namin. Hindi pa ngayon sira. Bumili naman siya ulit. Ayan. Ayan. Ang laki pala nito. Ito mga baby loves, itutur ko kayo kasi kanina nung pinakita ko ito ay hindi pa masyadong linis. So nilinis ko yan ang loob pero ito, bubuksan ko tong
itong bintana, kasi meron palang bintana. Kagabi kasi sobrang madilim na namin na set up itong tent at hindi namin napansin na marami pa palang bintana. Ayan, bubuksan natin at may plastic siya. So, buksan natin ng kalahati. Pwede siya kalahati at pwede ring buuin para maliwanag sa loob. Ayan, nahirapan talaga ako magtupi dahil nga wala akong photographer, ang hirap-hirap. So, ayan. Makita natin, may bintana din. Ayan, maganda din siya. Sobrang laki. Tapos, papasukin natin yung loob. Kung makikita niyo po, ay meron kaming 2 upuan dyan. Tapos, yung sa gilid, sana, meron kaming lamisa dyan, pero nilabas namin kasi sa labas kami kumain. At ayan, bubuksan natin yung loob. Napakalawak. Pwedeng 5 tao ang matulog. At saka yan, bintana din yan, hindi ko nabuksan. Yan sa gilid. Doon kami magluluto sa yung lagayan namin ng yung table namin nandoon sa labas. Kasi doon kami kumain, kaso umulan. Iwan ko. Pero doon kami, nahirapan ako magsalita. Doon na kami kumain kagabi. Pero ngayong umaga, nauna akong nagising, nauna din akong kumain. Nandoon pa rin sila. Umuulan. Kaya, ayun. Nasa gilid lang yung magamit namin kasi isa lang table nagdala namin kasi ang liit lang ng auto tapos ang dami namin gamit. Hindi nala.